Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah Suratul Buruj at yung huling aya na talakay natin, "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid." Itong mga Hudyo na ito na nagparusa doon sa mga Kristiyano na silang mga mananampalataya ng panahon na yon, hindi nila sila pinaghigantihan. Liban na lamang dahil sa sila ay nananampalataya kay Allah ang makapangyarihan at kapuri-puri. Na dito pinaliwanag bakit ang Aziz at ang Hamid, Al-Aziz at ang Al-Hamid ang binanggit dito na pangalan ni Allah. Kasi si Allah, kahit inaapi o pinahintulutan niyang maapi ang kanyang mga alipin na mananampalataya, bandang huli mas makapangyarihan pa rin siya sa sino mang mapang-api. At si Allah ay Al-Hamid, ang kapuri-puri, dahil kahit masama ang kanyang itinakda, lalong-lalo sa mga mananampalataya, hindi nababawasan ang kanyang pagiging kapuri-puri. Dahil yung mga bagay na yung pinahintulutan ni Allah hindi dahil sa kapintasan sa kanya. Na siya ay, diba, sabihin ng kufar, diba, tuwing nang nakakaranas sila ng pagsubok mula kay Allah, malupit si Allah, walang awa, pinabayaan yung mga bata na mamatay. Di ba nabanggit ko na nakaraan, meron pang abogado gusto niyang idemanda ang Diyos. Didemanda daw niya ang Diyos kasi hinayaan niya na dumating sa kanila yung bagyo. Gago ba siya? Si Raul. Si Raul. Sige, didemanda mo, manalo ka sa korte. Oh, kukulong mo ang Diyos? O pagmumultahin mo? Di ka ba ewan? Di ba? Paano mo gagawin yan? So, si Allah sa kabila ng lahat ng nangyari na ito, siya ang pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan pa siya sa mga ng api. At siyang Al-Hamid, nananatili siyang kapuri-puri kahit pa masama ang kanyang ipahintulot na mangyari sa kanyang mga alipin na mananampalataya. At sa sumunod na aya, si Allah pa rin ang tinutukoy dito. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Si Allah na siyang, ano yan? Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Si Allah na nasa kanya o tangan niya ang paghahari sa kalangitan at lupa. Kalangitan at lupa. Na dito sinasabi, yung sa tafsir nito, yung nga min tamamis sifa, na si Allah ay, kumbaga, inilarawan dito para sa kumpletong paglalarawan sa Kanya. Na siya na yung makapangyarihan, kapuri-puri, at tagahari sa lahat. Lahat-lahat. Walang anumang bagay na nilikha o nandito kasama ng mga nilikha, liban na lang na nilikha din ni Allah. Annahul maliku li jami'is samawati wal ardi wa ma fihima. Siya naghahari sa kalangitan at lupa at anumang naririto sa dalawang ito. Wa ma bainahuma, at anumang nasa pagitan ng dalawang ito. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Sumunod na aya. At si Allah sa lahat ng bagay ay ano? Saksi. O yung ginawa ni Allah. O yung hindi pala. Yung ginawa ng mga Hudyo na nang-apid doon sa mga Kristiyano dito sa Suratul Buruj, saksi si Allah. Kaya yung tinatalakay natin kahapon, di ba, doon sa fiqh. Paano ang soul kapag hindi umaamin yung tao? So in good faith or bad faith man, di ba, ayaw niyang umaamin kahit guilty siya, magbayad pa rin siya kumbaga para ma-settle. Di ba? Kasi ang ebidensya ay nagpapatunay na meron talaga siyang utang. Meron nga siya talagang utang pero ayaw niyang aminin, magbayad siya. At kung wala naman talaga siyang bayad pero may patunay na may utang siya. Pero wala naman talaga siyang utang pero may patunay na may utang siya. At yun yung napagdesisyonan ng korte o ng hatol, bayaran pa rin niya. At ano man ang kalagayan nilang pareho. 'Di ba? Yung isa may plano talagang mandugas eh. Yung isa alam niya sa sarili niya wala na siyang utang. Pareho lang eh. May araw ng paghuhukom. May araw ng paghuhukom. Pareho lang. Saksi si Allah sa lahat ng ito. 'Di ba? Yung mandurugas.
'di ba, oh. Meron ngang ebidensya para sa kanya, eh, di nasingil siya sa utang niya talaga, nasingil siya. O kung yung nandurugas yung naniningil, pareho lang alam ni Allah. O yung nadugasan, alam niya wala na siyang utang, bayad na lahat. Inakagawa ng paraan yung nagpautang sa kanya na makapameke ng resibo halimbawa o ano pa man. Oh, bakit wala bang araw ng paghuhukom para palampasin yung mga bagay na yan? Minsan gano'n na lang, eh, wala tayong magagawa sa marami sa mga bagay dito sa mundo, eh, palalampasin na lang natin. Kasi alam naman natin saksi si Allah sa lahat. Si tuko, 'di ba? Hindi tayo mananalo sa salitaan diyan, eh. Salitaan, makikipag-usap ka kay tuko, makikipagtalo kay tuko, makikipagdemandahan ka kay tuko, hindi tayo mananalo diyan. Hindi tayo mananalo diyan. Pero walang problema, sige lang, saksi si Allah, eh. Pero parang siya yung ano, eh, siya yung lakas makabanggit ng Allah, Allah, araw ng paghuhukom, Omar bin Al-Khattab. Wallahi. Wala talaga, hindi tayo mananalo, eh. Kung pabanalan, hindi tayo mananalo. Mas banal pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hayop na 'yan, eh. Kung pabanalan, matatalo niya kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aastang banal. Kasi sinasadya niyang umastang banal, eh. Magiging laban sa kanya yung wallahi niya. Oo. Kasi saksi si Allah sa lahat. Ay la yagibu anhu syai'un fi jami'is samawati wal ard. Walang anumang bagay ang nalilingid kay Allah sa kabuuan ng kalangitan at lupa. Wala takfa alihi khafiyatun, at walang nalilingid sa kanya anumang nalilingid o nakatago. Walang maitatago sa kanya na kahit na ano. Saksi si Allah sa lahat. Saksi si Allah sa lahat. Kaya may mga bagay-bagay dito, 'di ba? Wala talaga tayong kontrol, eh. O di pabayaan na natin. Pabayaan na natin, 'wag na natin problemahin masyado. Hindi na natin kontrolado, eh. Si Allah na ang bahala. Si Allah na ang bahala dun kasi nasaksihan naman niya lahat, eh. Nakita na niyang lahat. Nakita niya ang lahat, alhamdulillah. Kaya sa Tagalog, 'di ba, may sawikain, yung ipagpapasa Diyos ko na lamang, 'di ba? Wala na siyang gagawin. Hayaan mo na 'yan, ipagpapasa Diyos na lang natin 'yan. Kumbaga si Allah na ang bahala sa bagay na 'yan. Eh, ganito nga, kasi si Allah nasaksihan niyang lahat, nalaman niyang lahat. Mababaluktot ng tao ang ebidensya, mapapahusay niyang kanyang pananalita, pangangatwiran. Pero alam ni Allah kung ano ang katotohanan. Alam ni Allah. Minsan ano, eh, yun nga, nalilin lang talaga tayo ng dunya kasi iniisip natin, 'di ba, yung inisip natin kailangan natin ipaglaban yung maraming mga bagay-bagay. Pero bandang huli, ang alalahanin na lang natin talaga dapat yung sarili nating kaligtasan, eh. Kasi wala tayong kontrol sa iba. Wala tayong kontrol sa iba. Tapos yung mga material na mga bagay na mawawala sa atin, kailangan natin ipaglaban. Kumbaga, bahala, bahala ka. Sige, kukurakutin mo yan. Bahala ka dyan. Saksi si Allah. Kung yung mga bagay, wala na tayong magagawa. Pwede na nating, kumbaga, i-let go na yun. Hayaan na lang natin. Saksi naman si Allah, eh. Ang mahalaga, alam ni Allah, gumawa tayo ng paraan na masolusyonan yung problema, nagsikap tayo, at gagantimpalaan din naman yun ni Allah. Gagantimpalaan yun ni Allah. Sumunod na ba na bahagi, kisatu sahirin, warahibin, wagulamin, waman udkila alukdud. Sumunod, yung kwento ng mangkukulam, ng monghe, at tong bata. So alam na natin kwento na ito, di ba? Ilang beses natin ito natalakay, yung kwento nila. Waman udkila al-ukdud. At sino-sino ba yung mga ipinasok doon sa ukdud? So dito sa Suratul Buruj, itong bata na ito, kasama siya talaga yung nasyon na ito ng mga tao na sinunog. Pero siya, ang nakapatay sa kanya yung pana, di ba? Yung pana. Hindi na siya nasama doon sa mga sinunog. Pero yung mga kababayan niya, sinunog. Wakad rawal Imam Ahmad an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ilang beses natin 'to natalakay, parang taon-taon nababanggit natin 'to, eh. Pero napakagandang kwento nito, eh, kasi ito yung mismong
'Di ba na kung naalala niyo si Khubayb bin al-Arat, 'di ba sinunog yung likod niya, nilagyan ng mainit na bato. Tas nakita pa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu yung peklat niya. Kasi tinanong niya yung mga sahaba, "Ano ba yung pinakamatinding naranasan niyo sa Quraysh?" So yun, hindi na siya nagsalita, hinubad na lang niya yung damit niya, pinakita niya yung likod niya. So nagreklamo siya minsan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibang eksena na yun. Hindi na yun yung kasama niya si Omar. Sa iba pang araw nagreklamo siya. Ala tadu'ulana, ala tastansiru lana. Hindi ka ba mananalangin para sa atin at hindi ka ba hihiling kay Allah ng tagumpay para sa atin? Kasi pagod na sila eh. Araw-araw sila pinipinsala ng Quraysh, di ba? Kung ano yung nararanasan natin dito kay Tuko, walang sinabi yun. Itong mga dinadanas natin dito, walang sinabi yun sa dinanas nila. Walang sinabi sa... Yun yung plano ni Tuko. Gipitin tayo sa lahat ng bagay. Kuryente, tubig, lahat. Gigipitin niya tayo. Pero yung dinanas ng sahaba, mas mahigpit, mas matindi. So nagrereklamo na si Khabbab bin al-Arat. At marapat lang siya na magreklamo. Marapat lang siya na magreklamo. Kumbaga hindi kapintasan sa kanya yung na nasabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsasabi niya ng ganun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yun kawalang galang eh. Hindi yun kumbaga kabastusan na sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, naiintindihan natin yung nararanasan nila eh. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman siya pinagalitan na huwag ka magsabi ng ganyan. Bagkus pinatatag lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang damdamin sa pamagitan ng pagsasabi sa kanya na meron pang mga nauna sa inyo na umma. Na nga, di ba? Nilalagari sila sa gitna at namahati yung kanilang katawan. Tapos kinakalaykay yung mga balat nila, nahihiwalay yung laman sa buto. Isipin mo kung sa'yo mangyari yan. Di ba? Yung kalingkingan mo nga sa paa, pag tumama sa hamba ng pinto, sakit na eh. Mapapasigaw ka. Lahat ng mura na alam mo, mumurahin mo eh. Imumura mo eh. O kaya mga pangalan ng santo, lahat masasabi ng kupar eh, di ba? Sakit na nun eh. Paano pa kaya? Di ba? Buhay ka, tapos gagawin sa'yo yun. Buhay ka, gagawin sa'yo yun. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung matindi yung dinaanan ng mga sahaba, may mas matindi pang pinagdaanan kaysa sa inyo. Pero hindi naman nila tinalikuran ng relihiyon. 'Di ba? Hindi nila tinalikuran ng relihiyon. Pero yung panghuli yun, yung tumatak talaga sa akin, walakin lakum tastajilun. Pero kayo ay mga tao na nagmamadali. Huwag kayong magmadali. Darating ang tagumpay ni Allah kung kailan niya gusto. Hindi kayo magsasabi kung kailan. Siya ang magsasabi. Hindi kayo. Hindi kayo. Hindi niyo pwede sabihin, ngayon na, gusto namin ngayon na. Hindi pwede. Si Allah yung magtatakda eh. Pero yung mga ganyang tao, mahaba buhay ng mga hinayupak na yan eh. Masamang dam. Kaya si Aguinaldo, ang tagal na buhay ng hayop na yan. Ang daming pinapatay nun. Balimbing pa yon. Nang dumating mga Amerikano, siya talaga yung nagsuko. Bago pa man yung, samandala yung diba na kunwari siya, nag-Philippine Independence siya. Ilang buwan lang makalipas nun, sinuko niya yung Pilipinas sa mga Amerikano. Diba? Dumating yung mga Hapon. Andun din siya. Kakampi ng mga Hapon. Kaya kung buhay ngayon si Aguinaldo, kakampi sa China yan eh. Kung buhay si Aguinaldo. Magiging mas matindi pa siyang pro-China. Sabi nila, pro-China si Marcoleta, pro-China si ganito, ganyan. Si Aguinaldo, hindi. Inchik talaga siya. Pag kung buhay pa siya ngayon. Magiging inchik talaga siya. Hindi na nagkakastila, nagcha-Chinese na yun. Ni hao, ganun-ganun na yun. Mababuhay ng masamang tao eh. Kasi nga may dakilang layunin si Allah na bakit pinapahaba yung buhay nila eh, para maging pagsubok sila sa mga tao. Ito na inulat ito ni Imam Ahmad. Kana fi man kana qablakum malikun wa kana lahu sahirun. So meron daw dating hari na nauna sa inyo, sa mga nasyon na nauna sa inyo, meron daw hari. At meron siyang partner na salamangkero. At alam naman natin itong hari na ito si Dunawas, Hudyo. Hudyo siya. At ang mga Hudyo, alam naman natin, eksperto din sila sa salamangka. Sa salamangka.
Actually, itong ganitong, ang tawag dito ano, stereotype o archetype. Kumbaga yung mga typical na karakter sa iba't ibang mga kwento. Sa literature mapag-aaralan niyo 'yan, eh, mga archetype kumbaga. Parang ano siya, parang pattern o isang uri ng tao. Hari na mayroong partner na salamangkero. Kahit sa Europe may mga ganyan, 'di ba? 'Di ba si King Arthur kilala niyo? Si King Arthur, 'di meron siyang ano, yung salamangkero, si Merlin yung pangalan ng salamangkero. Yung oracle. Hmm. Tapos yung mga hari 'di ba, kahit sa Sparta 'di ba pupunta sila sa oracle. Yung mga hari meron silang mga partner na ano, mga partner na salamangkero. At actually kahit sa panahon ng Renaissance, may mga ganito pa rin. Yung mga yung bago pa nabuo yung chemistry 'di ba, yung science ng chemistry. Ang tawag nila doon sa science ng mga pag-aaral ng mga chemical, alchemy. Mm. At ang alchemy ay nabuo sa kagustuhan ng mga hari na kumbaga matuklasan nila sa pamagitan ng mga partner nilang salamangkero na actually mga salamangkero may kaalaman din naman talaga sa chemistry. Yung mga albularyo may kaalaman din naman talaga sila sa mga halamang gamot. Pero layunin ng alchemy, ma-convert nila yung ordinaryong bakal magiging ginto. Yun yung layunin nila, magiging ginto o silver. Kasi gamit nila yun ang sukatan ng yaman nila eh. Ginto at silver. So gustong-gusto nila yung makamit sana yon. So ito yung stereotype ni Dunawas. So meron daw siyang alipores. Meron siyang kumbaga alalay. Meron siyang tauhan na salamangkero. Falamma kabura sahiru, qala lil maliki, inni kad kabura sinni wa hadara ajali. Sabi nung salamangkero, tumatanda na ako eh. Tumatanda na ako. At malapit na ang aking kamatayan. At alam natin yung mga salamangkero lalo na yung may ugnayan sa mga demonyo talaga, 'di ba? So maring yung demonyo niya, alam nung demonyo kung kailan siya mamamatay. Kasi 'di ba natalakay na natin yung mga jinn magpapatong-patong sila hanggang sa makarating yung sila sa langit. Tapos papakinggan nila kung ano yung pinag-uusapan ng mga anghel. Eh kung yung napakinggan nila yung mangyayari ngayong taon, 'di ba? Kasi ganito mamamatay na, yung salamangkero na yun mamamatay na. Eh di alam nila talaga. Sasabihin sa kanya nung partner niyang Satanas, partner niyang demonyo. Ngayong taon mamamatay ka na, narinig namin na pinag-uusapan ng mga anghel. Ngayong taon kukunin ka na ni Malakal Maut. O di, ngayon nagkukumahog siya ngayon na humanap ng magiging tagapagmana niya. Fadfa ilayya gulaman liuallimahu as-sihra. Yan, sabi niya. Bigyan mo ko ng bata para ituturo ko sa kanya ang salamangka. So bata yung gusto niyang maturuan talaga kasi mas madaling matuto yung bata eh. Madaling magkabisado yung bata, ganun. Kahit nga kalokohan eh. Tingnan mo yung bata ngayon, puro kalokohan puro kalokohan yung alam. Fadafa'a ilayhi gulaman fakana yu'allimuhu as-sihra. At yun nga, nagpadala siya ng bata. Kumuha siya ng bata. At tinuruan niya na nga ito ng salamangka. Wa kana bayna sahiri wa bainal maliki rahibun. Fa'atal gulamu ala rahibi fasami'a min kalamihi fa'ajabahu nahwuhu wa kalamuhu. At dun sa kumbaga pangyayari na yon, di ba nakuha na nga yung bata at natuturuan ng salamangkero ng kanyang salamangka. Pero nung ano na, nung kumbaga isa sa mga araw, napadaan siya sa isang monghe at nagustuhan daw niya yung sinasabi ng monghe at kumbaga yung mga pangaral nito, nagustuhan niya. Wakana ida atas sahira darabahu. Wakala mahabasak. At yun nga, dahil nagustuhan niya yung sinasabi nung monghe, natatagalan siya ng pagpunta doon sa salamangkero.
At kapag late siyang dumarating doon sa salamangkero, pinapalo daw siya. At tinatanong siya, ba't ka na late? Ba't ka late dumating? Ba't ang tagal mo dumating? Wa idha ata ahlahu darabuhu wa qalu ma habasak. At yun nga, pagkagaling naman niya doon sa salamangkero, mapapadaan na naman siya ng monghe, tas matatagalan naman siya umuwi ng bahay. Papaluin naman siya ng pamilya niya, tatanungin siya, ba't ang tagal mo? Fasyakadhalika ila rahibi. At dahil dito, nagreklamo siya doon sa monghe. Kasi pareho siyang pinapalo nung ano nung mangkukulam tsaka nung pamilya niya pag late siya dumarating kasi dumadaan siya doon sa monghe. Sasabi nung monghe, matalino rin yung monghe. Ida arada sahiru an yadribuka fakul habasani ahli. Kapag gusto ng mangkukulam na paluin ka kasi late ka dumating, sabihin mo sa kanila, natagalan ako pumunta kasi yung pamilya ko may ginawa pa ako, ganito, ganyan. Samantalang galing naman talaga siya doon sa monghe. So maaring dito, yun nga, pahintulutan na dito yung pagsisinungaling. Para maiwasan niya yung mas malaking munkar. So doon lang mapapahintulutan ng pagsisinungaling. Kung pagsisinungaling mo ay magdudulot na mapigil ang mas malaking munkar, malaking kasamaan, edi gawin mo. 'Di ba? Ano ba yung mga nababanggit sa hadith na pagsisinungaling na maaaring mapahintulutan kapag magliligtas ka ng buhay? Kapag meron nag-aaway na, pag-aayusin mo. At para hindi magseselosan yung mga asawa mo. So pwede. Si Ibrahim alayhis salam nagsinungaling din, 'di ba? Pinapasama siya sa piyesta. Sabi niya may sakit siya. Tinatanong siya, kaano-ano niya si Sarah. Sabi niya kapatid niya. Kasi pag sinabi niyang asawa niya, papapatay siya para makuha yung asawa niya. Yan yung mga pagkakataon na nagsinungaling siya. So ganun din dito. Nagsinungaling yung bata. At gayon din, wa idha arada ahluka an yadribuka faqul habasani as-sahiru. At kapag yung magulang mo naman, pamilya mo, papaluin ka, sabihin mo, nalita ko kasi yung mangkukulam may pinagawa pa sa akin. So mautak. Mautak yung monghe. Alhamdulillah. Fabaynama huwa dhata yawmin id ata ala dabatin fadiatin adimatin kad habasatin nas fala yastatiuna an yajuzu. Isang araw daw meron daw malaking hayop o halimaw o ano pa man na hindi makadaan yung mga tao dahil sa kanya kasi nakakatakot. O maaaring nakapinsala nito, may mga napatay na ito. Faqala al-yawma a'lamu amru rahibi ahabbu ilallahi am amru sahir. So nung nasalubong niya na yung hayop, yung mabangis na hayop, sabi niya, ngayon malalaman ko na kung ang monghe ba o yung salamangkero ang mas mabuti o mas kamahal-mahal kay Allah. Ngayon malalaman ko na kung sino sa kanila ang mas kamahal-mahal kay Allah. So sabi niya, yung sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akada hajaran, kumuha siya ng bato. At sabi niya, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka wa arda min amri sahiri faqtul hadhihi dabata hatta yajuzan nas. O Allah, hawak yung bato, di ba? Tapos nagdudua siya. Kung ang gawain at pangaral ng monghe ay mas kamahal-mahal sa iyo kaysa doon sa mangkukulam, patayin mo ang hayop na ito upang makatawid na ang mga tao sa kalsada. Waramaha fakatalaha, at binatungan niya yung hindi binanggit ko ng hayop to, so posibleng wolf, posibleng leon. Binato niya at napatay niya. Wamadannas. At dahil dito ay namatay na yung hayop at nakadaan na yung mga tao. Alhamdulillah. Nakita niya na yung monghe ang nasa katotohanan. Alhamdulillah. So tutuloy pa natin ito inshallah kasi mahaba-haba pa itong kwento na ito nangyari doon sa Ashabul Ukhdud. Alhamdulillah kasama itong bata. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.